Balang araw, nais ko na ikaw ang susunod na mamumuno dito sa baryo natin, Jonas. Nakikita ko ang kabutihan ng iyong puso at ang likas na pagtulong mo sa mga nangangailangan. Gusto ko na ipagpatuloy mo ang akin na simulan, anak. Pero tay, wala naman po akong interes sa politika eh. Isa pa, hindi naman kailangan na magkaroon pa ako ng posisyon sa gobyerno para makatulong, di ba? Aba, kung ayaw ni Jonas, tay, ako na lang. Di niyo po na itatanong pangarap ko talaga maging kapitan kagaya niyo. Gusto ko yung tinitingala ako ng mga tao at iginagalang. Yung para bang takot sila sa akin. Napatingin si Jonas sa kanyang nakatatandang kapatid na si Tomas. Umiling si Kapitan Leon habang nakatingin kay Tomas na sa sandaling yon ay may ngisi sa muka. Tomas, mas makabubuti kung mag-focus ka na lamang sa negosyo natin. Alam mo namang doon ka magaling. Doon kita inaasahan. Pero tatay, kung hindi interesado si Jonas, edi ako na lang. Mahirap pilitin ang ayaw. Kilala niyo naman ako. Lahat ng gusto niyo sinusunod ko nang walang tanong-tanong. Pwes, ang gusto ko ay sa negosyo ka mag-focus. Isa pa, Tomas, hindi ka maaaring mamuno sa baryong ito kung ang gusto mo lang ay katakutan ka ng mga tao. Ang pagiging kapitan ay tungkol sa paglilingkod sa bayan at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. At ikaw naman, Jonas, pag-isipan mo mabuti ang sinasabi ko sa'yo. Pasensya na po, tay. Pero mas gusto ko po ng tahimik na buhay. Kaya ko pong tumulong kahit wala po akong katungkulan. Bumuntong hininga si Kapitan Leon, bagamat may lungkot sa mga mata nito sa pagtutol ni Jonas, ay hindi na ito nagalit sa kanya. Naiintindihan kita, anak. Pero sana maisip mo rin kung gaano kahalaga na magkaroon ng isang tao na may malasakit sa baryo natin. Bata ka pa naman. Naniniwala ko na sa pagdaan ng mga araw, maiisip mo rin ang mga sinabi ko sa'yo. Sa gilid ng mata ni Jonas, ay napansin niya ang matalim na tingin ni Tomas sa kanya bago ito muling bumalik sa pagkain. Naintindihan ni Jonas kung bakit gano'n na lang ang kagustuhan ng tatay niya na sumunod siya sa yapak nito. Sa baryo San Miguel kasi ay walang sino mang hindi nakakakilala sa pamilya nila. Sila ang pinakamayaman sa buong lugar na yon, hindi lamang dahil sa malawak nilang taniman ng mga gulay at palaisdaan, kundi dahil na rin sa mabuting pamamalakad ni Kapitan Leon sa baryo. Sa loob ng mahigit 2 dekada, pinangunahan ni Kapitan Leon ang kanilang komunidad ng may matuwid na pamumuno. Hindi tulad ng ibang lider na inuuna ang pansariling interes. Madalas itong tumutulong sa mga mahihirap at kapag may sakuna, gaya ng bagyo. 2 lamang silang anak nito, habang ang kanilang ina naman ay namayapa na dahil sa malubhang sakit. Si Tomas, bilang panganay, ay siyang katulong ng tatay nila sa negosyo, habang si Jonas naman ay panandaliang huminto sa pag-aaral sa kolehiyo dahil napagtanto niya na hindi niya pala talaga gusto ang kinuha niyang kurso, kaya paminsan-minsan ay katulong din siya ng kapatid niya sa taniman at palaisdaan. Ngunit sa kabila ng pagiging perpektong pamilya sa mata ng karamihan, ay hindi alam ng lahat na may matagal ng lihim na tensyon sa pagitan ng magkapatid. Makalipas ang ilang sandali, ay bumukas ang pinto ng dining area at pumasok ang isang matangkad at matikas na lalaki. Yun ay ang ninong ni Jonas na si Rudy. Magandang umaga! Aba, mukhang masarap ang almusal niyong mag-ama. Agad na tumayo si Jonas mula sa kanyang upuan at lumapit sa lalaki upang magmano. Magandang umaga po, Ninong Rudy. Ngumiti si Rudy at marahang tinapik sa balikat si Jonas. Lumapit ito kay Kapitan Leon at inilapag sa lamesa ang dala nitong basket. Puno yun ng mga bote na ang laman ay juice mula sa iba't ibang prutas. Halika, Rudy. Kumain ka na rin ng almusal. Saluhan mo na kami rito. Naku, Leon. Nakakain na ako bago umalis ng bahay. Ang totoo niyan, dinalhan lang kita ng ginawa kong juice
Ginawa ko to kagabi. Ilagay mo na lang sa rep nyo gaya ng dati. Tinignan ni Kapitan Leon ang basket at agad na kinuha ang isa sa mga bote. Salamat, Rudy ah. Talagang kailangan ko mga yan eh. Lalo na't madalas ako nilalagnat itong mga nakaraang araw. Dapat kasi, nagpapahinga ka rin paminsan-minsan. Masyado ka masipag, Leon eh. Ang kalusugan mo dapat ang inuuna mo. Umiling si Kapitan Leon habang binubuksan ang isang bote at tinikman ang juice na naroon. Alam mo, Rudy, hindi pwede magpahinga ang isang kapitan. Hindi rin naman nagpapahinga ang problema sa baryo natin eh. Teka, titikman ko nga ito. Masarap ang isang to ah. Pinagsamang juice yan ng mangga at pinya. Kung ako sa'yo, Rudy, ay ginagawa mo na tong negosyo, sigurado akong kikita ka rito na malaki. Sige pare, pag-iisipan ko yung suggestion mo na yan. Pero sa ngayon, ay natutuwa pa naman ako na ikaw at ako pa lang ang nakakatikim ng mga ginagawa kong healthy drinks. Pero balik tayo sa pinag-uusapan natin. Masyado ka kasing masipag eh. Mabuti na lang at nandyan si Jonas na palagi kang tinutulungan. Sinabi mo pa, si Jonas ang nangunguna sa pagpapaayos ng basketball court sa baryo natin. Napakasipag talaga ng anak kong yan. Hindi lang masipag, kundi kagaya mo na mabuting tao. Ramdam ni Jonas ang bigat ng mga papuri sa kanya, ngunit hindi siya komportable sa ganoong uri ng atensyon. Napansin niya rin ang pananahimik ni Tomas na para bang sumasakit na ang tenga nito dahil mula kanina ay puro tungkol lang kay Jonas ang pinag-uusapan. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at sa buong oras ay puro papuri kay Jonas ang naririnig nila. Hindi niya alam kung dapat siyang matuwa o dapat siyang mag-alala dahil sa bawat papuri sa kanya ay napapansin niyang palalim ng palalim ang tingin ni Tomas sa kanya. Matapos ang almusal, ay agad na nagtungo si Jonas sa palaisdaan ng kanilang pamilya. Maganda ang sikat ng araw at hindi yun masyadong masakit sa balat. Bitbit niya ang isang balde ng pagkain ng mga isda at agad niyang sinimulan ang pagpapakain sa mga alaga nilang tilapia. Isinaboy niya yun sa tubig at mabilis na lumangoy ang mga tilapia upang kumain. Nagkagulo ang mga yon at tila nag-aagawan pa sa pagkain. Habang abala si Jonas, ay lumapit sa kanya si Tomas. Napansin niya ang matalim nitong tingin sa kanya. Ano kayang pakiramdam na maging paboritong anak, ano? Napatingin si Jonas sa kanyang kuya at bahagya siyang naguluhan sa tanong nito. Kuya, wala namang paborito si tatay sa atin eh. Nakikita lang niya kung saan tayo magaling, kuya. Huwag ka na magpa-ipokrito, Jonas. Sigurado akong lumalaki na ang ulo mo sa kakarinig na papuri araw-araw. Samantalang ako, halos masunog na ang balat ko sa araw sa pag-aasikaso ng taniman at palaisdaan natin. Pero ni isang papuri mula kay tatay ay wala akong naririnig. Pero ikaw, konting kilos mo lang ay para ka ng santo kung purihin. Hindi totoo yan, kuya. Alam mo bang hinahangaan kita? Ang sipag mo at ang galing mo sa negosyo. Ikaw ang nakakaisip ng solusyon kapag may problema sa palaisdaan o sa taniman natin ng mga gulay. Hindi ko kailangan ng papuri mo, Jonas. Ang gusto ko, manggaling yung kay tatay. Pero alam ko naman na hindi mangyayari yun. Kasi masyado kang pabibo at bait-baitan. Gusto mo, nasa iyo lagi ang sentro ng atensyon. Napayuko si Jonas dahil hindi niya alam kung paano sasagutin ang galit ng kanyang kapatid. Hindi naman niya ginusto ang espesyal na pagtingin ng kanilang ama at para sa kanya ay ginagawa lang niya kung ano ang alam niyang tama. Patuloy sa pagsaboy ng pagkain si Jonas hanggang sa iniwanan na siya ni Tomas. Nilingon niya ang papalayo niyang kuya at kahit nakatalikod dito sa kanya ay ramdam na ramdam niya ang galit nito. Hindi lingid sa kaalaman ni Jonas na kahit wala siyang katungkulan sa baryo nila ay marami ang humahanga sa kanya. Hindi dahil sa anak siya ng isang mahusay at mabait na kapitan, kundi dahil sa likas niyang kabaitan
at malasakit sa iba. Isang umaga, abala si Jonas sa pag-aasikaso ng bagong proyekto ng tatay niya. Yun ay ang pagpapatayo ng kubo na malapit sa plaza upang may masilungan ang mga magsasaka tuwing umuulan o tirik ang araw. Kasama ni Jonas ang ilang trabahador at ilang opisyal ng barangay at lahat ay masayang makita siyang tumutulong sa pagtatayo ng kubo. Maya-maya pa ay dumating si Kapitan Leon kasama si Rudy at Tomas. Jonas anak, abay pawis sa pawis ka na. Magpahinga ka na muna. Mamaya na lang po siguro, tay. Gusto ko na rin po kasi matapos tong kubo para mapakinabangan na po ng mga tao dito sa atin. Ay nako, napakabait talaga ng anak ko. Kung lahat ng kabataan sa baryo natin ay katulad mo, sigurado kong magiging magandang takbo ng buhay ng mga tao dito sa San Miguel. Hindi na nakapagtataka pare na lumaking ganyan ang anak mo. Pinalaki mo ng maayos At hindi rin ako magtataka na balang araw ay siya ang susunod sa yapak mo. Hindi na nakatiis si Tomas at sumali na ito sa usapan. Bakit hindi nyo nalang ipagawa kay Jonas lahat ng proyekto dito sa San Miguel? Siya lang naman talaga magaling sa paningin nyo, di ba? Nagulat si Kapitan Leon sa sinabing yun ni Tomas. Tomas, ano ba yung pinagsasasabi mo? Bakit, tay? Nahiya ka bang marinig ng mga tao na hindi pantay ang trato nyo sa amin dalawa? Totoo naman ang sinasabi ko Ano bang silbi ko sa pamilyang to kung sa kanya lang umiikot ang mundo nyo? Huwag kang magsalita ng ganyan, Tomas. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Hindi nga ba? O baka hindi mo lang kayang aminin na si Jonas talaga ang paborito mong anak? Naturingan kang tatay, pero wala kang alam sa pagbibigay ng pantay na atensyon sa mga anak mo. Dalawa na nga lang kami, pero hindi mo pa magampanan ng maayos ang pagiging tatay mo, lalo na sa akin. Biglang nanlaki ang mga mata ni Kapitan Leon. Napahawak ito sa dibdib na tila ba may matinding sakit na biglang umatake rito. Mabilis namang lumapit si Jonas sa tatay niya at inalalayan ito. Tay! Tay, ano nangyayari sa inyo? Leon, ano nangyayari sa'yo? Hindi nagtagal ay bumagsak si Kapitan Leon sa lupa at tuluyang nawalan ng malay. Malakas na sumigaw si Jonas upang humingi ng tulong. Mabilis namang kumilos ang mga taong naroroon at pinagtulungan na buhatin si Kapitan Leon upang maisakay sa sasakyan at madala yon sa ospital. Mabilis na nadala sa ospital si Kapitan Leon at agad itong natignan ng mga doktor. Makalipas ang ilang sandali ay nailagay na ang kapitan sa isang kwarto. Naroon sina Jonas at Tomas upang hintayin na magising ang kanilang ama. Tahimik na nakaupo si Jonas sa tabi ng kama ng kanilang ama. Nakatingin siya dito habang may awa na nararamdaman. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang lalaking doktor na hawak ang medical chart ni Kapitan Leon. Agad na tumayo si Jonas at Tomas at naghintay sila sa sasabihin ng doktor. Wala namang kaming nakitang seryosong problema sa kalusugan ng tatay nyo. Ayon sa pagsusuri, mukhang napagod lang siya ng gusto, kaya siya nawalan ng malay. Mabuti naman po pala kung ganun, doktor. Bagamat wala siyang malubhang sakit, kailangan pa rin niya magpahinga. May irireseta akong ilang gamot at vitamins para mas mabilis siya makabawi ng lakas. Iniabot ng doktor kay Jonas ang reseta na agad naman niyang tinanggap. Maraming salamat po, doktor. Walang anuman. Siguraduhin niyo lang na huwag siyang mapapagod at may stress ng sobra, ha? Kailangan niya ng sapat na pahinga at masusustansyang pagkain. Matapos yon ay nagpaalam na ang doktor at lumabas na ng silid. Hindi nagtagal ay si Rudy naman ang dumating na may dalang isang supot ng iba't ibang prutas. Anong sabi ng Dr. Jonas? Nakita ko nakalalabas lang dito ng doktor ni Leon. Wala naman daw pong seryosong sakit si tatay. Pagod lang daw po siya kaya nawalan po ng malay. Heto nga po, may mga gamot at vitamins po siyang kailangang inumin para mabilis po siya makabawi ng lakas. Tumango si Rudy saka tumingin kay Tomas
na nakatayo sa gilid ng kama. Ikaw, Tomas, wala ka bang balak humingi ng tawad sa tatay mo? Kung hindi mo sana siya sinagot ng ganon, hindi sana siya mawawalan ng malay kanina dahil sa sobrang sama ng loob sa'yo. Aba, ako na naman ang may kasalanan? Lahat na lang talaga ng bagay kasalanan ko. Kasalanan ko bang napagod siya at ayaw niya magpahinga? Aba, Tomas, ano bang ugali ang meron ka? Ikaw na nga to may maling ginawa, tapos ikaw pa may ganang magalit. Ay nako, ano pa nga bang bago? Palagi naman akong mali eh. Tapos si Jonas, perpekto. Makaalis na nga. Nakakabanas na dito. Padabog na lumabas ng kwarto si Tomas at hindi man lang ito lumingon. Kuya Tomas, sandali! Akmang susundan sana ni Jonas ang kanyang kapatid, ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang ninong sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang balikat. Hayaan mo muna siya, Jonas. Hayaan mo siyang mapag-isipan ang ginawa niya. Sa ngayon, ang tatay mo muna ang bigyan mo ng atensyon. Nag-aalangan man ay tumango na lang si Jonas at muling naupo sa tabi ng kanyang ama. Mas pinili niyang ipagdasal na sana ay makarecover kagad ang tatay niya. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nailabas na ni Jonas si Kapitan Leon mula sa ospital. Si Rudy ang nakaalalay sa kapitan habang naglalakad sila palabas ng ospital. O dahan-dahan lang paring Leon ha. Hindi ka pa lubusang malakas. Kaya ko naman maglakad na mag-isa, Rudy. Hindi naman ako baldado. Napailing si Rudy at tumingin kay Jonas. Alam nilang matigas talaga ang ulo ni Kapitan Leon kaya hindi na sila nagulat sa inasal nito. Nang makasakay na sila sa sasakyan, ay maingat na pinaandar ni Jonas ang kotse. Habang binabagtas nila ang daan pauwi, ay nag-usap sina Kapitan Leon at Rudy tungkol sa mga nangyari sa bayan habang nasa ospital ito. Paring Rudy, anong balita sa San Miguel? May mga issue ba habang wala ako? Wala namang malalaking problema, pare. Pero hindi yun ang dapat mong iniisip ngayon, pambihira ka. Ang mahalaga ay gumaling ka ng tuluyan. Hindi ako pwede magpahinga ng matagal, pare. Hindi ako pwedeng magpabaya sa tungkulin ko bilang kapitan ng San Miguel. Napatingin si Jonas sa rearview mirror ng sasakyan at saka tumingin kay Rudy. Pareho nilang alam na hindi magiging madali ang pagpigil kay Kapitan Leon sa pagbabalik nito sa trabaho. Pagdating nila sa bahay, ay naunang bumaba si Jonas upang maalalayan niya ang kanyang ama sa pagbaba ng sasakyan. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, ay umupo si Kapitan Leon sa paborito nitong silya. Jonas anak, kunin mo nga mga papeles sa kwarto ko. Kailangan kong tignan ang mga iniwang report ni Aling Perla para sa budget ng San Miguel ngayong buwan. Tay, kalalabas niyo lang po ng ospital. Sabi po ng doktor, kailangan niyo po muna magpahinga. Nako, hindi ko kailangan ng pahinga. Sanay ako nagtatrabaho araw-araw. Hindi ako pwedeng tumungangalan dito, Jonas. Paring Leon, makinig ka sa anak mo. Hindi ka na bata. Kailangan mo sundin ang payo ng doktor para hindi na maulit ang nangyari sa'yo. Ay nako, wala kayong tiwala sa akin ano? Ang akala nyo ba ay mahina na ako? Oo, matanda na ako, pero malakas pa ako sa kalabaw. Hindi naman po namin iniisip po na mahina kayo, Tay. Ang gusto lang po namin ni Ninong ay makapagpahinga kayo ng maayos. Tapos saka po kayo bumalik sa pagtatrabaho nyo. O sige na, sige na. Magpapahinga muna ako. Mukhang hindi naman ako mananalo sa inyong dalawa eh. Pero kapag naramdaman kong malakas na ako, babalik na kagad ako sa trabaho ha. Napangiti si Jonas at Rudy. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Jonas dahil kahit paano ay nakinig sa kanila si Kapitan Leon. Hinagabihan, tahimik ang buong kabayan habang mahimbing na natutulog si Jonas sa kanyang kwarto. Ngunit bigla siyang nagising nang marinig ang malakas na sigaw ni Kapitan Leon na para bang nakakaranas ito ng labis na sakit. Hindi siya nag-atubiling tumayo at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa silid ng kanyang ama, ay binuksan niya kagad ang pinto at tumambad sa kanya si Kapitan Leon
na nakahandusay sa sahig. Namimilipit ito habang hawak ang tiyan, pawisan ito at nanginginig. Mabilis na lumapit si Jonas sa kanyang ama. Tay! Tay, ano po nangyayari sa inyo? Aray, Jonas! Napakasakit ng tiyan ko! Para akong tinutusok ng daan-daang karayom! Nataranta si Jonas. Lumuhod siya sa tabi ng ama at sinubukang alalayan ito. Sa sobrang sakit na nararamdaman ng tatay niya, ay halos hindi na ito makatayo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Tomas. Jonas! Ano ginawa mo kay tatay? Ano? Wala akong ginawa, kuya. Narinig ko lang ang sigaw ni tatay kaya agad akong pumunta rito. Kuya Tomas, ang mabuti pa ihanda mo na yung sasakyan. Kailangan natin siya dalhin sa ospital. Napatingin si Tomas sa kanilang ama na patuloy na namimilipit sa pananakit ng tiyan. Matapos yun ay tumakbo palabas si Tomas para ihanda ang sasakyan. Samantala, patuloy na inaalalayan ni Jonas ang ama palabas ng kwarto nito. Labis ang pag-aalala niya ng sandaling yon, pero tinatagan niya ang kanyang loob para sa kanyang ama. Mabilis na nakarating sina Jonas sa ospital. Agad niyang binuksan ang pinto ng kotse at inalalayan si Kapitan Leon palabas. Patuloy itong umuungol sa sakit habang mahigpit na hawak ang tiyan. Pagpasok nila sa ospital ay saktong may isang doktor silang nakita. Agad itong nilapitan ni Jonas. Dok, tulungan niyo po ang tatay ko. Sobrang sakit daw po ng tiyan niya. Mabilis na lumapit ang isang doktor kasama ang dalawang nurse. Isinakay si Kapitan Leon sa isang wheelchair at dinala ito sa emergency room. Sa loob ng silid, isinailalim si Kapitan Leon sa ilang pagsusuri. Habang naghihintay sa labas, ay hindi naman mapakali sina Jonas at Tomas. Ano ba talaga nangyari kay tatay? Kakalabas lang niya ng ospital tapos nandito na naman siya. Ewan ko, kuya. Pero sana, malaman natin kagad kung ano ang problema. Makalipas ang halos isang oras, ay lumabas ang doktor mula sa emergency room at kinausap sina Jonas. Ayon sa doktor, ay wala naman nakitang problema ang mga ito sa tiyan ng tatay nila. Ano? Wala pong problema? Pero halos hindi na po siya makatayo kanina dahil po sa sobrang sakit. Sinabi ng doktor na maging ito ay nagtataka dahil habang sinusuri ng mga ito si Kapitan Leon ay bigla na lamang daw nawala ang pananakit ng tiyan nito. At dahil sa maayos na ang lagay ng tatay nila ay sinabi ng doktor na maaari na nilang iuwi si Kapitan Leon. Hindi alam ni Jonas kung matutuwa ba siya o mas matatakot sa nangyari. Maya-maya pa ay lumabas na si Kapitan Leon mula sa emergency room. Nakakalakad na ito ng matuwid at mukhang wala nang iniindang sakit. Inaya na sila nitong umuwi. Nagbayad muna si Jonas ng dapat bayaran at saka sila umuwi sa kanilang bahay. Ang buong akala ni na Jonas ay maayos na ang lagay ni Kapitan Leon. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay lalong lumala ang kalagayan nito. Mas dumalas itong atakihin ng matinding pananakit ng tiyan. Labis din ang panghihina na nararamdaman nito. Ilang beses nila itong isinugod sa ospital. Ngunit sa bawat pagsusuring ginagawa sa kapitan ay walang natukoy na anumang sakit ang mga doktor. Kaya sa huli ay palagi itong pinapauwi. Hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang katawan ni Kapitan Leon. Napakalayo na nito sa dating matikas at respetadong pinuno ng San Miguel. Namayat ito ng gusto at halos hindi na nakakatayo sa higaan. Ang buong San Miguel ay nag-aalala at nalungkot sa sinapit ng kanilang kapitan. Si Jonas naman ay halos hindi na lumalayo sa tabi ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap nilang malaman ang dahilan ng paghihirap nito, ay nanatili yung isang malaking misteryo. Sa mga sumunod na araw, ay lalo pang lumubha ang kalagayan ni Kapitan Leon. Nagsimulang lumitaw ang malalalim at mapupulang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Walang tigil ang pananakit ng katawan ni Kapitan Leon. At sa bawat gabi ay maririnig ang mahihinang ungol nito dahil sa labis na paghihirap.
Sa kabila ng paulit-ulit na pagdala nila Jonas sa ospital kay Kapitan Leon, ay wala pa ring matukoy na dahilan ang mga doktor kung bakit yon nangyayari sa tatay nila. Halos magmakaawa na nga si Jonas na pag-aralan pang mabuti ang kaso ng kanyang ama, pero kahit na anong gawin ng mga doktor, ay hindi nalaman ng mga ito kung ano ba talaga ang sakit ng kapitan. Walang nagawa sina Jonas at Tomas, kundi bumalik sa bahay at harapin ang nakakaawang kalagayan ng kanilang ama. Isang hapon, habang nakaupo si Jonas sa may sala at nag-iisip kung ano ang gagawin sa tatay nila, ay nakarinig siya ng mahinang pagkatok sa pinto. Agad siyang tumayo at binuksan yon. Pagbukas niya, agad na bumungad sa kanya si Tatang Pablo, ang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Tatang Pablo, kayo po pala. May kailangan po ba kayo? Pasensya na kung nagpunta ko rito ng walang pasabi. Nakarating sa akin ang nangyayari kay Kapitan Leon. Kaya ako nandito. Gusto kong tumulong. Gusto ko sanang subukan na gamutin siya. Naku, maraming salamat po, Tatang Pablo. Hindi ko na nga po alam ang gagawin ko eh. Kahit po mga doktor, hindi po matukoy kung ano nangyayari sa tatay ko. Hindi lahat ng sakit ay nagagamot ng mga doktor, iyo. Gagawin ko ito dahil malaki ang utang na loob ko sa iyong ama. Siya ang tumubos sa lupa ko na naisanla ko noon sa bangko. Kung hindi dahil sa kanya, malamang ay wala na ako rito sa San Miguel. Hindi ko kailanman makakalimutan ang ginawa niyang yon. Kaya ngayon ay panahon na para suklian ko ang kabutihan niyang yon. Damang-dama ni Jonas ang sinseridad sa boses ng matanda. Hindi na siya nagdalawang isip at pumayag na siya sa nais nitong gawin. Maraming salamat po ulit, Tatang Pablo. Sa ngayon po, kahit ano pong paraan na sa tingin ko ay makakatulong sa tatay ko, ay handa po akong subukan. Sige po, pasok po kayo, Tatang Pablo. Tumabi si Jonas at pinaraan ang matanda. Pagpasok ni Tatang Pablo sa bahay, ay sumunod kagad si Jonas at muling isinara ang pinto. Pupunta na sana sila sa kwarto ni Kapitan Leon nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Tomas. Mula roon ay lumabas si Tomas at agad na kumunot ang noo nito nang makita si Tatang Pablo. Teka sandali, anong ginagawa ni Tatang Pablo dito? Kuya, titignan niya si tatay. Baka sakaling matulungan niya tayo. Jonas, nahihibang ka na ba? Kahit mga doktor nga hindi matukoy ang sakit ni tatay eh. Isang albularyo pa kaya? Ano namang magagawa ng hilot at langis ng matandang yan? Sige nga. Huwag mong maliitin ang pagiging albularyo ko, Tomas. Hindi lahat ng sakit ay kayang ipaliwanag ng mga doktor. At ano, Tatang Pablo? Aasahan namin na may langis o halamang gamot kang gagamitin, tapos bigla na lang siyang gagaling? Heh, huwag niyo akong gawin tanga. Sigurado akong gusto mo lang pagkakitaan ng sakit ni tatay. Wala akong balak na humingi ng kahit na anong sentimo bilang kabayaran. Ginagawa ko ito dahil may utang na loob ako sa inyong ama. Hindi nakapagsalita si Tomas sa sinabing yun ni Tatang Pablo. Matapos yun ay bumukas ang pinto at pumasok si Rudy na halatang nagtataka sa nangyayari. Teka, ano bang kaguluhan ito? Nasa labas pa lang ako dinig na dinig ko ng sigaw mo, Tomas. Si Jonas kasi, gusto niyang gamutin ng albularyong yan si tatay. Hindi makapaniwalang tumingin si Rudy kay Jonas. Jonas, seryoso ka ba? Wala nga nagawa mga doktor sa tatay nyo, tapos ipapaubaya mo lang kay Tatang Pablo ang sakit ng tatay nyo? Ninong, may naiisip pa ba kayong ibang paraan para gumaling si tatay? Hindi nyo ba nakikita kung ano nangyayari sa kanya? Wala tayong sagot na makuha sa mga doktor. Isa pa, sa tuwing nakikita ko nahihirapan siya ay para ako mamamatay. Desperado na po ako, Ninong. Kung may kahit 1% na pag-asa na gumaling si tatay sa pamamagitan ni Tatang Pablo, ay aasa ako sa napakaliit na porsyentong yun. Hindi na napigilan ni Jonas ang maluwa. Tumingin siya kay Tatang Pablo at tumango. Halika, Tatang. Tignan niyo na po si tatay. Wala nang nagawa si Tomas at Rudy, kundi panoorin silang dalawa habang papunta sa kwarto ni Kapitan Leon.
Habang papalapit sila sa pinto, lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Jonas na tila may hindi maipaliwanag na puwersang bumabalot sa silid ng kanyang ama. Pagpasok nila sa kwarto, ay nakita nila si Kapitan Leon na mahimbing nang natutulog. Sumunod sa kanila si Tomas at Rudy, na kapwa nag-aalinlangan sa ginagawa ni Jonas. Naglakad-lakad si Tatang Pablo sa paligid ng kwarto. Palinga-linga ito na parang meron itong hinahanap. Maya-maya pa ay lumapit ito sa kamay ng kapitan. Kinuha nito ang dalawa nitong kamay at pinaglapit nito ang dalawang hinliliit sa kamay ni Kapitan Leon. Kinabahan si Jonas nang umiling ang matandang albularyo. "Tatang, ano pong nakikita nyo?" Kinukulam ang tatay niyo, Jonas. Iyan na nga ba ang sinasabi ko eh. Ganyan naman palagi ang mga albularyo eh. Kapag hindi kayang ipaliwanag ang sakit, sasabihin kagad kinukulam, o kaya naingkanto, o kaya nakatapak ng duwende. Ano pang bago dyan? Malinaw ang palatandaan na nakita ko. May isang taong may matinding inggit sa tatay niyo at inuunti-unti siyang patayin ito. Gusto namang kukulam kay Kapitan Leon na pahirapan muna siya bago siya mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Jonas. Naramdaman niyang tila bumigat ang hangin sa loob ng kwarto at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Kung ganun, Tatang Pablo, ano pong kailangan nating gawin? Paano po natin maililigtas si tatay?" Jonas, seryoso ka ba? Huwag kang basta-basta maniniwala sa sinasabi ng matandang yan. Mas mabuti pang dali natin ang tatay mo sa Maynila at ipa-ospital sa isang kilalang ospital doon. Ngunit hindi pinansin ni Jonas ang sinabi ng kanyang ninong at sa halip ay bumaling siya kay Tatang Pablo. "Tatang, sabihin niyo na po kung ano pong dapat nating gawin." Kailangan kong bumalik sa bahay ko para kunin ang mga gamit ko. Susubukan kong kontrahin ang kulam bago pa tuluyang mapahamak ang tatay mo. Pagkasabi nun ni Tatang Pablo, ay agad itong lumabas ng kwarto. Tahimik na nagpalitan ng tingin sina Tomas at Rudy bago naglakad palapit kay Jonas. Jonas, sigurado ka ba rito? Ipagkakatiwala mo ang buhay ni tatay sa isang albularyo? "Bakit, kuya? May iba ka ba bang naiisip na paraan?" May paraan pa, Jonas. Dali na lang natin si Leon sa Maynila. Baka doon ay may doktor na makahanap ng lunas sa sakit niya. Pabayaan niyo na lang po muna ako sa desisyon kong ito, Ninong. Kung hindi mapapagaling ni Tatang Pablo si tatay, ay saka natin siya dadalhin sa Maynila. Gusto ko munang subukan si Tatang Pablo. Jonas, iyo, para na kitang anak kaya sinasabi ko ito sa'yo. Ayoko lang na umasa ka sa isang bagay na wala namang kasiguraduhan. Baka mas lumala pa ang lagay ng tatay mo dahil sa gagawin ng albularyong yun. Naiintindihan po kita, Ninong, pero buo na po ang desisyon ko. Wala nang nagawa si Rudy, kundi mapabuntong hininga. Tumango na lang ito, kahit bakas pa rin sa mukha nito ang pagtutol. Sige, wala na akong magagawa kung yan ang gusto mo. Pero sana ay hindi mo ito pagsisihan. Tinapik ni Rudy si Jonas sa balikat bago lumingon kay Tomas. Aalis na ako dahil may aasikasuhin pa ako. Pero kung may kailangan kayo, ay puntahan niyo na lang ako sa bahay ko. Matapos yon ay umalis na si Rudy at naiwan na sina Jonas at Tomas na parehong nakatingin sa natutulog nilang ama. Hindi nagtagal ay may kumatok sa pinto ng bahay ni Jonas. Agad na binuksan ni Jonas ang pinto at bumungad sa kanya si Tatang Pablo na may dalang bag na yari sa abaka. Pinapasok ni Jonas ang matandang albularyo at nagtungo sila sa kwarto ni Kapitan Leon. Saktong pagpasok nila ay nagising na ang kapitan. Aba teka, anong ginagawa ni Tatang Pablo dito? Ay, nandito po si Tatang Pablo para subukan po kayong gamutin. Ang sabi po niya ay kinukulam daw po kayo. Ganun ba? Ang totoo ay gusto ko nang papuntahin si Tatang Pablo dito para magpatingin. Mabuti na lang at nandito ka na, Tatang Pablo. Iba na kasi talaga ang pakiramdam ko. Parang may bumubulong na boses sa loob ng ulo ko. Kung mapapagaling mo ko,
ay tatanawin ko tong malaking utang na loob. Napangiti ng bahagya si Tatang Pablo. Pagkatapos ay marahang umiling. Huwag mong sabihin yan, Kapitan. Kung tutusin, ay ako pa nga ang may utang na loob sa'yo. Pwede bang tama na ang drama? Gawin mo na dapat mong gawin, Tatang Pablo. Napatingin si Tatang Pablo kay Tomas, ngunit hindi ito nagsalita. Tumango ito at sinimulan na nitong ilabas ng isa-isa ang mga gamit nito. Tahimik na pinapanood ni na Jonas at Tomas si Tatang Pablo habang inihahanda nito ang mga gamit. Nagsindi ng itim na kandila ang matanda sa mesa na katabi ng kama. Kinuha nito ang isang bote ng langis at ibinuhos ang ilang patak sa palad bago ipinikit ang mga mata. O Diyos ng liwanag, ako'y iyong gabayan. Tulungan mo kong iwaksi ang masamang enerhiya na bumabalot kay Kapitan Leon. Marahang nilagyan ni Tatang Pablo ng langis ang noo at dibdib ni Kapitan Leon. Habang patuloy ang pagbulong nito ng mga orasyon, nagsimula itong mag-ikot sa kama at umihip ng hangin sa 4 na sulok ng higaan ni Kapitan Leon. Biglang dumaing si Kapitan Leon. Kinabahan si Jonas pero hinayaan lang niya si Tatang Pablo at ibinigay niya rito ang kanyang tiwala. Ngunit nang mas lalong namilipit sa sakit si Kapitan Leon, ay napahakbang na siya para lapitan ito. Huwag kang lalapit, Jonas. Diyan ka lang. Lalong lumakas ang daing ni Kapitan Leon. Nanginig ang buong katawan nito. Nagsimula itong pagpawisan habang ang mga kamay nito ay mariing nakakuyom. Biglang bumuga ng itim na usok ang kandilang sinindihan ni Tatang Pablo sa tabi ng kama. Agad nitong dinampot ang itim na bato at inilapit sa dibdib ni Kapitan Leon. Ngunit biglang nagkabitak-bitak ang bato at nadurog sa palad ng albularyo. Napasinghap si Tatang Pablo at agad na umatras. Nanginginig ang kamay nito habang nakatingin sa pira-pirasong bato. Tatang Pablo, ano pong nangyayari? Napakalakas na mangkukulam na may hawak sa kanya. Nagkatinginan sina Jonas at Tomas. Halatang hindi makapaniwala si Jonas sa narinig, habang si Tomas naman ay napapailing na lang. Ha! Yan ba ang sinasabi mong panggagamot mo? Patawarin niyo ko, pero hindi ko kayang kontrahin ng kulam. Masyado makapangyarihan ang mangkukulam na kumukulam sa tatay niyo. Sabi na nga ba puro ka lang kalokohan. Sinayang mo lang ang oras namin. Lumayas ka na nga rito, tanda! Kuya naman. Narinig mo ba, tanda? Makakaalis ka na. Nakayukong iniligpit ni Tatang Pablo ang mga gamit nito. Sandali lang, Tatang Pablo. Huwag ka munang umalis. Wala na ba talagang paraan para gumaling ako? Saglit na natahimik si Tatang Pablo. Para bang may bumabagabag sa isip nito bago ito magsalita. Meron pa akong alam na isang paraan, pero hindi ako sigurado kung totoo ba ang paraan na yon. Anong paraan yon, Tatang Pablo? Tatay, pwede ba tama na? Huwag na tayong makinig sa matandang yan. Baka mamaya lalo ka pang mapahamak dahil sa mga kasinungalingan yan. Tomas, hayaan mo magsalita si Tatang Pablo. Sige na, Tatang Pablo, magsalita ka na. Anong paraan yon? May kwento-kwento ang iba pang albularyo tungkol sa isang ginintoang ibon na matatagpuan sa kabilang bahagi ng bundok ng San Miguel. Ang tawag sa ibon na yon ay amihan. Sinasabi nila na ang luha nito ay kayang magpagaling ng kahit na anong sakit at kahit na ang pinakamatinding kulam. Gininto ang ibon? Luha na nakapagpapagaling ng sakit? Ano susunod? Diwata, tikbalang, kapre? Pambihira naman, tatay. Huwag tayo magpaloko dyan. Hindi nyo ba nakikita? Wala siyang nagawa kanina para mapagaling kayo. Hindi pinansin ni Kapitan Leon ang mga sinabi ni Tomas. Tama ba narinig ko? Kwento-kwento lang ang tungkol sa ibong amihan? Oo, pero may posibilidad na totoong ibon na yon at ang kakayahan nitong makapagpagaling. Saglit na katahimikan ang bumalot sa silid
Halatang nag-iisip si Kapitan Leon habang si Jonas ay nagdadalawang isip kung may katotohanan ba ang sinabi ni Tatang Pablo tungkol sa ginintuang ibon. Ngunit sa huli ay naisip ni Jonas na baka nga totoo ang ibong amihan at yun na lang ang tanging paraan para gumaling ang tatay niya. Kaya napukaw na ang atensyon niya sa mga sinabi ni Tatang Pablo. Tatang Pablo, sabihin niyo po sa akin, saan eksakto matatagpuan ang ibong amihan? Pambihira! Isa ka pang uto-uto, Jonas! Kuya Tomas, tama na. Wala na tayong ibang magagawa kundi subukan ang sinasabing paraan ni Tatang Pablo. Tatang, sagutin niyo na po ang tanong ko. Sa kabilang bahagi ng bundok ng San Miguel ay may isang ilog. Kailangan sundan niyo ang ilog sa direksyon kung saan sumisikat ang araw. At sa dulo nun ay may matatagpuan kayong isang mahiwagang gubat. Doon nakatira ang ibong amihan. Ngunit tandaan niyo, hindi basta-basta nauhuli ang ibong amihan. Ang sabi-sabi, hanging ang isang tao may busilak na puso lamang ang kayang humuli rito. Magsasalita pa sana si Tomas, pero inunahan na ito ni Kapitan Leon. Kung ganon, kung sino man sa inyong dalawang magkapatid ang makakahuli sa ibong amihan, ay siyang magkakaroon ng mas malaking parte ng mana. Hindi makapaniwala si Jonas sa sinabing yun ng tatay nila. Sa pagkakataon na yun, ay tila nag-iba na ang ihip ng hangin kay Tomas. Teka, tatay, seryoso ka ba sa sinabi mong yan? Oo, Tomas. Seryoso ako. Gagawin ko ang lahat para humaba pa ang buhay ko dahil ayoko pang mamatay. Gusto ko pa magsilbi na matagal dito sa San Miguel bilang kapitan. Kung ganyan na ang usapan, ay payag na ako na subukang huliin ang ibon na yun. Sisiguraduhin kong ako makakakuha ng ibong amihan. Mas malaking mana ang usapan, di ba? Tatay, wala po akong pakialam sa mana. Ang gusto ko lang po ay mahuli ang ibong amihan para gumaling na po kayo. Mag-iingat kayo. Hindi malabo na may mga pagsubok kayong kakaharapin bago marating ang mahiwagang gubat kung saan nakatira ang ibong amihan. Napatitig sina Jonas at Tomas sa isa't isa. Alam ni Jonas na kaya biglang naniwala si Tomas sa ibong amihan ay dahil sa mas malaking mana na makukuha ng makakahuli sa ibon na yon. Pero para kay Jonas, nais niyang mahuli ang ibong amihan upang madugtungan ang buhay ng kanilang ama. Kinagabihan ay hindi magawang makatulog ni Jonas. Nakahiga na siya sa kanyang kama habang nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Tatang Pablo tungkol sa ibong amihan. Hindi pa rin siya kumbinsido kung totoo nga ba ang naturang ibon, pero wala na siyang nagawa kundi maniwala dahil sa desperado na siyang gumaling ang kanyang ama. Napabuntong hininga si Jonas at bumangon. Naglakad siya palabas ng kanyang silid. Tinungo niya ang kwarto ng kanilang ama at maingat niyang binuksan ang pinto upang silipin ito. Nagulat si Jonas nang gising pa pala si Kapitan Leon. Tinawag siya nito, kaya wala na siyang nagawa kundi pumasok at lumapit. Tay, bakit gising pa po kayo? Malapit na po magmadaling araw ah. Dapat po nagpapahinga na po kayo. Hindi ako makatulog sa pag-iisip, anak. Nakita ni Jonas ang bahagyang pagniwi ng ama. Alam niyang merong masakit dito, pero ayaw lang nitong sabihin. Tay, talaga po bang naniniwala kayo sa ibong amihan? Hindi ko alam, Jonas. Hanggang ngayon ay duda pa rin ako. Pero wala akong ibang pagpipilian. Desperado na akong gumaling. Pero tay, hindi niyo na kami kailangan bigyan pa ng pabuya ni Kuya para hanapin po ang lunas sa sakit niyo. Anak niyo po kami. Dapat lang po na gumawa kami ng paraan para gumaling kayo. Huminga ng malalim si Kapitan Leon at saglit na tumingin sa labas ng bintana bago muling bumaling kay Jonas. Jonas, anak, alam kong kahit walang pabuya, ay mag-isa kang pupunta sa tirahan ng ibong amihan. Pero ayoko magpunta ka ron na mag-isa, anak. At kilala ko si Tomas.
Kikilos lang siya kung may kapalit. Ginawa ko yun para dalawa kayong magkapatid na humuli sa ibong amihan. Umusog si Jonas palapit kay Kapitan Leon at hinawakan niya ang kamay nito na halos butot balat na. Tay, pangako, susubukan ko pong hulihin at iuwi ang ibong amihan para gumaling na po kayo. Sige, maraming salamat anak. Aasahan ko yan. Matamlay na ngumiti si Kapitan Leon. Hindi na napigilan ni Jonas ang pagpatak ng kanyang mga luha. Alam niyang mahirap at delikado ang misyon nila ni Tomas, pero gagawin niya ang lahat para sa kanyang ama. Makalipas ang isang araw, ay nagdesisyon na sina Jonas at Tomas na magtungo sa mahiwagang gubat na sinabi ni Tatang Pablo. Naghanda na sila ng mga gamit na kailangan nilang dalhin sa kanilang paglalakbay. Nagdala sila ng mga pagkain, tubig, kutsilyo at lubid. Hindi nila alam kung anong mga panganib ang kanilang haharapin sa kanilang paglalakbay, kaya mas mabuting maging handa sila. Nasa bahay nila ng umagang yun sila Tatang Pablo at Rudy. Tahimik na nakamasid ang dalawa sa magkapatid habang patuloy ang kanilang paghahanda. Noong isang araw ay nasabi na ni Jonas kay Rudy ang tungkol sa ibong amihan, kaya alam na nito kung para saan ang paghahandang ginagawa nila ni Tomas. Jonas, sigurado ka na ba sa gagawin nyo? Wala tayong kasiguraduhan kung totoo nga ang ibong amihan. Paano kung isa lang yung alamat? Ninong, wala na pong atrasan to. Mas mabuti na pong subukan namin kaysa habang buhay kami magsisi kung bakit hindi namin sinubukang hulihin ang ibong amihan. Hindi ko alam, pero talagang kinakabahan ako sa gagawin yung magkapatid. Nang matapos na ang paghahanda ng magkapatid, ay nagpunta sila sa kwarto ng kanilang ama. Nakita nila si Kapitan Leon na nanghihinang nakahiga sa malaki nitong kama. Lumapit sila rito at umupo sa gilid ng higaan nito. Tatay, aalis na po kami ni Kuya Tomas para hulihin po ang ibong amihan. Mag-iingat kayo. Protektahan niyo ang isa't isa kung kinakailangan. Ipagdarasal ko na magtagumpay kayo sa inyong misyon at makauwi kayo ng ligtas at buhay. Pangako po, tay. Babalik po kaming dala ang ibong amihan. Matapos ang maikling pag-uusap, ay lumabas na ang magkapatid sa kwarto ng kanilang ama. Muling lumapit si Rudy kay Jonas. Mag-iingat kayo, Jonas. Sana'y matagpuan niyo ang hinahanap niyo. Salamat po, Ninong Rudy. Kayo na po muna ni Tatang Pablo ang bahala kay tatay. Tumango si Rudy at nagsimula ng maglakad sina Jonas palabas ng kanilang bahay. Habang papalayo sila, ay isang huling tingin ang ibinigay ni Jonas sa kanilang tahanan. Muli siyang nangako sa isip niya na magtatagumpay sila ni Tomas sa paghuli sa ibong amihan. Nang makarating sina Jonas at Tomas sa paanan ng bundok, ay inihanda nila ang kanilang sarili upang simulan ang pag-akyat. Mataas at masukal ang daan paakyat sa bundok na yon. Naunang naglakad si Tomas. Mabilis ang mga hakbang nito na parang meron itong hinahabol. Habang si Jonas naman ay maingat ang bawat pagakbang kahit alam niya na kaya niyang sabayan ang kanyang kapatid. Ilang sandali pa ay napansin niyang lumalayo na si Tomas kaya tinawag niya ito. Kuya Tomas! Baka naman pwedeng hintayin mo ko! Kung babagal-bagal ka, ay talagang iiwanan na lang kita. Hindi ako papayag na abutin tayo ng dilim bago makarating sa gubat na yon. Isa pa, kailangan ako makahuli sa ibong amihan. Kapag ako nakakuha nun, ay mas malaki ang mamanahin ko kaysa sayo. Napahinto si Jonas saglit. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mana pa rin ang iniisip ni Tomas sa ganoong sitwasyon. Kuya, wala naman akong pakialam kahit mas malaki ang manahin mo eh. Ang mahalaga sa akin ay ligtas tayong makauwi na dala ang ibong amihan para gumaling na si tatay. Huwag ka na nga lang magsalita, Jonas. Wala naman akong interes sa makipag-usap sa'yo. Nagbabait-baitan ka na naman. Dahil doon ay hindi na lang nagsalita si Jonas.
Alam niyang walang saysay na makipagtalo kay Tomas sa mga ganitong pagkakataon. Tahimik niyang sinundan ang kanyang kapatid. Umaasang sa kabila ng ugali nito ay magiging maayos ang kanilang paglalakbay. Tanghali na, pero patuloy pa rin naglalakad sina Jonas at Tomas paakyat ng bundok. Mas naging matarik at madulas ang daan dahil sa mga lumot sa dinadaanan nila. Ramdam na ni Jonas ang pagod, pero hindi niya naisipang magpahinga. Nasa unahan pa rin niya si Tomas. Mabilis ang mga hakbang nito na para bang gusto nitong maunang makarating sa mahiwagang gubat. Napansin ni Jonas na parang hindi naligtas ang dinadaanan nila at nag-aalala siya sa klase ng paglalakad ni Tomas. "Kuya, magdahan-dahan ka sa paglalakad mo. Delikado ang daan." Ngunit hindi siya pinansin ni Tomas. Sa halip, lalo pa nitong binilisan ang paglalakad at doon na nga nangyari ang hindi inaasahan. Biglang nadulas si Tomas at dumausdos ito pababa sa gilid ng matarik na daan na nilalakaran nila. Napasigaw ito habang pilit na humahanap ng makakapitan. Sa kabutihang palad, sa huling sandali, ay nagawa nitong makakapit sa isang nakausling bato. Jonas! Jonas, tulungan mo ako! Ayoko pa mamatay! Tulungan mo ako! Agad na kinuha ni Jonas sa kanyang bag ang baon niyang lubid. Itinali niya ang isang dulo ng lubid sa isang matibay na puno. Pagkatapos ay itinapon ang kabilang dulo kay Tomas. Kuya! Kumapit ka na mahigpit sa lubid! Daan-daan kang umakyat! Kahit takot na takot, ay mahigpit na kumapit si Tomas sa lubid. Ginamit nito ang lahat ng lakas nito upang makaakyat. Makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan ng nakaahon si Tomas. Habol nito ang paghinga at bakas sa mga mata nito ang matinding takot. Inilahad ni Jonas ang isa niyang kamay para tulungang makatayo si Tomas. Ngunit imbis na tanggapin ang kamay niya, ay masama siyang tinignan ni Tomas at tumayo ito ng mag-isa. Kasalanan mo to eh! Kung hindi mo ako kinausap kanina, hindi ako madudulas. Ang dami-dami mo lagi sinasabi. Ang ingay-ingay mo, kaya nawawala ako sa focus. Ano? Ako pa ngayon na may kasalanan? Sino pa ba? Sigurado ako na ginusto mo na mangyari to sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Jonas sa sinabi sa kanya ni Tomas. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos niya tong iligtas, ay pag-iisipan pa siya nito ng hindi maganda. Tumalikod na si Tomas at nagpatuloy na sa paglalakad na parang walang nangyari. Napailing na lamang si Jonas. Kahit isang salamat ay wala siyang narinig sa kanyang kuya. Mabilis niyang kinuha ang lubid at ibinalik yon sa kanyang bag. Huminga muna siya ng malalim bago sumunod kay Tomas. Pagsapit ng hapon, ay narating na nina Jonas at Tomas ang tuktok ng bundok. Mula roon, ay tanaw nila ang kabilang bahagi ng bundok kung saan naroon ang mahiwagang gubat na kanilang pupuntahan. Mas mabilis at mas madali na ang kanilang paglalakad dahil pababa na ang daan. Ramdam nila ang malamig na hangin na umiihip. Hindi na ganong matarik ang daan, kaya kahit paano ay hindi na sila nakakaramdam ng pagod. Pagsapit ng dilim, ay tuluyan na nilang narating ang kabilang bahagi ng bundok. Lumingon si Jonas sa paligid at napansin niya ang kakaibang katahimikan ng kagubatan. "Kuya, mas mabuti yatang magpahinga na muna tayo rito. Palipasin na lang natin ang gabi at bukas na tayo magpatuloy sa paglalakad." Ano magpahinga? Naduduwag ka lang kaya gusto mong huminto. Ayaw mo maglakad sa dilim. Malapit na tayo, Jonas. Sayang ang oras kung titigil pa tayo rito. "Hindi ako natatakot, kuya. Pero mas delikado kung maglalakad tayo ng ganitong oras. Ikaw, kung gusto mo magpatuloy, sige. Hindi kita pipigilan. Basta, magpapahinga muna ako." Bahala ka sa buhay mo. Maganda nga yun eh, para siguradong ako makakahuli sa ibong yun. Diyan ka na, duwag! Hindi na lang sumagot si Jonas at naupo na siya sa ilalim ng isang mayabong na puno. Binuksan niya ang kanyang bag at nagsimulang uminom ng tubig. Samantala, agad na nagpatuloy sa paglalakad
ang kuya niyang si Tomas. Tahimik na nakatingin si Jonas sa madilim na gubat nang bigla siyang nakarinig ng napakalakas na pag-alulong ng isang hayop na hindi niya sigurado kung ano. Tumaas ang balahibo niya at pilit niyang kinalma ang sarili. Napatingin kagad si Jonas sa direksyon kung saan naglakad si Tomas. Maya-maya lang ay may narinig siyang mabilis na yabag na papalapit sa kanya. Hindi nagtagal ay nakita niya si Tomas na nagmamadaling naglalakad papunta sa kanya at halos matapilok pa. Agad na napansin ni Jonas ang takot sa mukha ng kanyang kuya nang makalapit na ito sa kanya. Humihingal ito at halatang balisa. "Oh, bakit ka bumalik, kuya?" Bigla ako napagod. Tama ka. Siguro nga mas mabuti na rin magpahinga na muna tayo at bukas na ng umaga magpatuloy sa paglalakad. Baka naman natakot ka lang dun sa alulong na narinig natin. Ha? Anong alulong? Wala akong narinig na alulong, no? Umupo si Tomas sa tabi ni Jonas. Kinuha nito ang bag nito at naglabas ng pagkain at tubig. Hindi napigilan ni Jonas ang mapailing at mapatawa ng mahina. Alam niya na kaya bumalik ang kuya niya ay dahil natakot ito sa alulong na narinig nila. Habang kumakain, ay palihim na tinapunan ni Jonas ng tingin si Tomas. Halata pa rin ang kaba sa mukha ng kanyang kuya. Ngunit dahil sa pride nito, pinili na lang niyang wag nang mang-asar pa. Pagkatapos nilang kumain, ay nahiga na sa lupa si Tomas. Ginamit nitong unan ang dala nitong bag. Samantala, si Jonas naman ay nanatiling nakaupo at panay ang linga sa paligid. Ramdam niya ang lamig ng gabi at ang bigat ng kanyang mga mata, ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya. Para bang may kung anong hindi tama sa paligid. Nagbuntong hininga siya at pinilit na iwaksi ang kanyang kaba. Makalipas ang ilang minuto, hindi na kinaya ni Jonas ang antok, kaya humiga na rin siya sa lupa. Pumikit siya at pilit na pinakalmaan sarili hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Hindi alam ni Jonas kung gaano na siya katagal natulog nang magising siya dahil sa may narinig siyang kaluskos sa kung saan. Bumangon siya at umupo sa lupa habang nakasandal ang likod sa puno. Pinakiramdaman niya ang paligid at inisip na baka guni-guni lamang ang kaluskos na gumising sa kanya. Nanatiling tahimik ang paligid ng ilang segundo hanggang sa nakarinig siya ng mabibigat na yabag na papalapit sa kinaroroonan nila ng kuya Tomas niya. Dahil doon ay mas lalong nakaramdam ng takot si Jonas. Nagdesisyon na si Jonas na gisingin si Tomas para kung sakaling kailangan nilang tumakbo ay handa ito. Malakas niyang niyugyug ang balikat ng kanyang kuya. Kuya! Kuya, gising! May paparating! Ano ba, Jonas? Istorbo ka sa pagtulog ko eh. Kung ayaw mo matulog, magpatulog ka! Palapit na ng palapit ang yabag at palakas na rin ng palakas ang kaba ni Jonas hanggang sa isang nilalang ang nakita niya na nasa unahan nila na marahang naglalakad. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto niya na ang nilalang na yon ay isang aswang. Matangkad yon at may kapayatan ang katawan. Meron yung mabalahibong katawan. Matutulis ang mga ngipin ng aswang habang ang mga mata ay mapupula at nanlilisik. Sandaling huminto ang aswang at tila nakipagtitigan pa kay Jonas. Mas lalong naging agresibo si Jonas sa paggising kay Tomas. Kulang na lang ay buhati niya ang kanyang kuya para makatakbo na silang dalawa. Kuya, gumising ka! May aswang! Pero sa halip na matakot, ay mas nagalit pa si Tomas at malakas nitong pinalo ang kamay ni Jonas. Ano ba? Tigilan mo ako sa kalokohan mo, Jonas! Muling tinignan ni Jonas ang aswang na sa sandaling yon ay naglalakad na papalapit sa kanila. Napasigaw siya ng ubod lakas nang tumakbo na ang aswang sa kanilang kinaroroonan. Napabangon si Tomas mula sa pagkakahiga dahil sa pagsigaw ni Jonas. Akmang papagalitan nito si Jonas, ngunit nang nakita nito ang papalapit na aswang, ay nanlaki ang mga mata nito sa takot.
Walang sabi-sabi na tumakbo si Tomas at iniwan si Jonas sa gitna ng panganib. Mabilis na binuksan ni Jonas ang kanyang bag at kinuha ang kutsilyo bago siya tumakbo sa direksyon kung saan nagtungo ang kanyang kuya. Pero sa pagmamadali niya ay nadapa siya sa ugat ng isang puno. Tumihaya siya at nakita niya ang pagsunggab sa kanya ng aswang. Mabilis na nag-isip si Jonas at gumulong siya pakaliwa. Nang lumapag ang aswang sa kinapwestuhan niya kanina, ay agad niya tong inundayan ng saksak sa tagiliran. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang malakas na pagsigaw ng aswang dahil sa ginawa ni Jonas. Mabilis na tumayo si Jonas at umatras ng ilang hakbang palayo sa aswang. Tumayo na rin ang aswang at nang akmang lalapit ito sa kanya ay matapang niyang itinutok dito ang hawak na kutsilyo. Huwag kang nalapit! Subukan mo lang! At papatayin kita! Ilang saglit, nananatili ang aswang sa kinatatayuan bago yung tuluyang umatras at tumakbo palayo kay Jonas. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Jonas nang tuluyan nang nawala ang aswang sa kanyang paningin. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Tomas na tagaktak ang pawis at habol ang paghinga. Umakto pa ito na akala mo ay makikipagsuntukan habang palingalinga sa paligid. Nasaan? Nasaan na? Nasaan ang aswang? Wala na kuya, naitaboy ko na. Kung kanina ka sana lumabas, naabutan mo sana siya. Sayang! Handa pa naman ako makipaglaban sa kanya. Paano ka makikipaglaban? Mas nauna ka pang tumakbo sa akin kanina eh. Ano? May sinasabi ka ba? Wala. Wala kuya. Ang sabi ko, balikan na natin yung mga gamit natin at baka nawala na ang mga yun. Nagpatiuna na si Jonas sa paglalakad, habang si Tomas naman ay agad na sumunod sa kanya. Tumingala sa kalangitan si Jonas at tahimik siyang nagdasal na sana ay wag nang bumalik ang aswang na yon. Sa kabila ng pagtakas ng aswang kanina, ay hindi pa rin naging kampante si Jonas. Mas pinili niyang wag matulog para magbantay upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Habang si Tomas naman ay nakahiga at mahimbing na natutulog at humihilik pa. Mahigpit na hawak ni Jonas ang kutsilyo at hindi niya yon binibitiwan kahit saglit. Sa bawat kaluskos na kanyang naririnig, ay napapatayo siya at naglalakad-lakad sa paligid nila upang makasiguro na wala na talaga roon ang aswang. Lumipas ang ilang oras at unti-unti nang lumiwanag ang paligid. Nang tuluyan ng sumikat ang araw, ay nagising na si Tomas. Tumayo ito at nag-inat ng katawan. Ayos ah! Ang sarap ng tulog ko! Buti ka pa, ang sarap ng tulog mo kuya. Samantalang ako, magdamag nagising kasi nagbantay ako eh. O bakit? Ikaw naman na may gusto magbantay ah! Sinabi ko ba sa'yo? Tinignan lang ni Jonas si Tomas. Binuksan niya ang kanyang bag at naglabas ng pagkain at tubig para makakain na siya. Hindi na lang siya nakipagtalo sa kuya niya dahil alam niyang hindi siya mananalo rito. Matapos kumain, ay muling naglakad ang magkapatid. Hindi nagtagal, ay narating na nila ang ilog na sinabi ni Tatang Pablo. Malinis ang tubig na dumadaloy doon, kaya hindi na napigilan ni Jonas na maghilamos sa ilog upang maging presko ang kanyang pakiramdam. Sinundan nila ang agos ng tubig sa direksyon kung saan sumisikat ang araw, hanggang sa nakita nila sa hindi kalayuan ang isang malagong kagubatan. Pagpasok nila roon ay kapwa sila napahinto dahil namangha sila sa ganda ng tanawin sa loob ng gubat na yon. Pakiramdam ni Jonas ay nawala ang lahat ng pagod niya dahil sa ganda ng kapaligiran. Pakiramdam niya ay nasa ibang mundo sila ng kuya niya. Sa paligid nila ay napakaraming bulaklak at iba't iba pa ang kulay. Napakarami din ng kakaibang halaman na noon lang niya nakita. Nagpatuloy sina Jonas at Tomas sa paglalakad sa loob ng gubat. Ang lugar na yon ay tila isang paraiso. Ang hangin ay sariwa at may kakaibang katahimikan na parang humihigop sa lahat ng problemang iniisip niya.
Kuya, mukhang ito na nga mahiwagang gubat na sinasabi ni Tatang Pablo. Tama ka. Pero kung talaga nandito ang ibong amihan, mas mabuti siguro maghiwalay tayo sa paghahanap para mas maging malaki ang tsansang makita natin yon. Sandaling napaisip si Jonas. Hindi niya gusto ang ideya na maghiwalay sila ng kuya niya, lalo na sa isang lugar na hindi nila kabisado. Ngunit may punto din si Tomas, kaya naman sumang-ayon na lang siya sa suwestyon nito. Sige kuya, pero mag-iingat ka. Kung may makita kang kakaiba, huwag mong hawakan o lalapitan kagad ha. Kung nasa panganib ka naman, sumigaw ka lang na malakas. Yung tipong maririnig ko. Oo na, oo na. Ang dami mo sinasabi. Naghiwalay na silang dalawa. Sa kaliwa nagpunta si Jonas, habang sa kanan naman si Tomas. Habang naglalakad si Jonas, ay isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang bumalot sa kanya. Ganun pa man, ay nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad at walang ibang nasa isip niya kundi ang mahanap ang ibong amihan. Makalipas ang ilang minuto, ay natigilan siya nang may narinig siyang kakaibang huni ng ibon. Malamig sa pandinig ang huni at pakiramdam niya ay idinuduyan siya ng huni. Luminga siya sa paligid. Pilit niyang inalam kung saan nagmumula ang huni na yon. Hindi kaya yun na ang ibong amihan? Sinundan ni Jonas ang huni ng ibon. Sinigurado niya na nasa tama siyang direksyon. Mabagal ang pagakbang niya hanggang sa huminto siya sa harapan ng isang kakaibang puno na ang mga dahon ay kulay ginto at kumikislap sa sikat ng araw. Nanlaki ang mga mata ni Jonas nang makita niya na nakadapo sa isang sanga ng puno na yon ang isang ginintoang ibon. Ang balahibo ng ibon ay kulay ginto, habang ang mga mata nito ay asul ang kulay. Napalunok si Jonas at dahan-dahang lumapit sa kakaibang ibon. Ikaw ba ang ibong amihan? Bahagyang lumingon sa kanya ang ibon. Tumitig yun sa kanya na tila naiintindihan ang kanyang sinabi. Sigurado ako na ikaw na nga ang ibong amihan. Ibong amihan, pakiusap. Kailangan ko ang tulong mo. Kinukulam ang tatay ko at ayoko mamatay siya. Kailangan mong sumama sa akin. Ikaw lang ang makakapagpagaling sa kanya. Tahimik na tinitigan siya ng ibon, ngunit hindi ito gumalaw mula sa pagkakadapo nito sa sanga. Para bang sinusukat nito ang kanyang sinseridad. Pakiusap, ibong amihan. Mahal na mahal ko ang tatay ko. Hindi ko kakayanin kung mawawala siya. Napakabuti niyang tao para maranasan niya ang ganung bagay. Siya ang nagturo sa akin kung paano maging matatag. Lagi siyang nasa tabi ko at hindi niya ako pinabayaan kailanman. Napapikit si Jonas upang pigilan ang luwang nais kumawala sa kanyang mga mata. Napayuko siya at doon niya pinakawalan ang kanyang mga luha. Hindi nagtagal ay nagulat siya nang maramdaman niya ang maingat na pagdapo ng ibong amihan sa kanyang balikat. Umangat ang mukha ni Jonas at hindi siya makapaniwala nang masiguro niya na ang ibong amihan ang nasa kanyang balikat. Ibong amihan, pumapayag ka na ba na sumama sa akin? Naramdaman ko ang sinseridad ng iyong mga sinabi. Alam kong dalisay ang iyong hangarin kung bakit nais mo kong sumama sa iyo. Hindi na nagawang makapagsalita ni Jonas sa labis na kasiyahan. Kung pwede lang niya sanang yakapin ang ibong amihan, ay kanina pa niya yon ginawa. Pinunasan niya ang mga luwang dumaloy sa kanyang pisngi at ngumiti. Napagtanto niya na dahil pumapayag na ang ibong amihan na sumama sa kanya, ay may pag-asa ng mailigtas niya ang kanyang ama mula sa bingit ng kamatayan. Matapos na masiguro ni Jonas na sasama sa kanya ang ibong amihan, ay agad niyang hinanap ang Kuya Tomas niya upang ipaalam dito ang magandang balita. Naglalakad siya sa kagubatan habang may kasiyahan sa kanyang puso. Hindi na siya makapaghintay na malaman ng kanyang kapatid na nahuli na niya ang ibong amihan na siyang makakapagpagaling sa kanyang ama. Ilang minuto na naglakad si Jonas
habang nakadapo sa balikat niya ang ibong amihan. May kalakihan ng ibon, ngunit hindi niya ramdam ang bigat nito. Hindi nagtagal ay namataan niya si Tomas. Palakad-lakad ito habang lumilinga. Tinawag ni Jonas ang kuya niya at nang lumingon ito ay agad itong lumapit sa kanya. Nang nakita ni Tomas ang ginintuang ibon na nakadapo sa kanyang balikat ay bigla itong natigilan. Nanlaki ang mga mata nito na parang hindi makapaniwala sa nakita. Jonas! Iyan na ba ang ibong amihan? Oo kuya, totoo nga sinasabi ni Tatang Pablo na merong isang ginintuang ibon sa gubat na to. Hindi ako makapaniwala. Totoo pala talaga ang ibong yan. Biglang naalala ni Jonas ang pabuya ng makakahuli sa ibong amihan. Alam niya na masama ang loob ng kanyang kuya dahil siya ang nakahuli sa ginintuang ibon. Kuya, huwag ka mag-alala. Pwede naman natin sabihin kay tatay na ikaw talaga ang nakahuli nitong ibong amihan para ikaw ang magkaroon ng mas malaking mana sa ating dalawa. Totoo naman kasing wala akong pakialam dun eh. Ayoko. Hindi ako papayag. Ikaw ang nakahuli sa ibong amihan, kaya ikaw ang dapat na makakuha ng mas malaking mana. Oo, gusto ko dapat na sa akin yun, pero hindi kaya ng konsensya ko na mapunta sa akin ng isang bagay na hindi ko naman pinaghirapan. Sigurado ka ba kuya? Oo naman. Hindi ko ipagkakait sa iyo ang nararapat na gantimpala mo. Ngumiti si Jonas. Bagamat hindi niya inaasahan ang mga ganong salita sa kanyang kuya Tomas, ay naramdaman niya ang sinseridad sa mga salita nito. Naisip niya na baka yun na ang simula ng pagkakaayos ng relasyon nilang magkapatid. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Jonas at Tomas. Sinimulan na nila ang paglalakad pabalik sa kanilang bahay. Nasa balikat pa rin ni Jonas ang ibong amihan habang patuloy silang naglalakad pauwi. Hindi pa rin siya makapaniwala na may ganong klaseng nilalang na nabubuhay sa mundo. Ang ginintuang balahibo nito ay nagniningning sa ilalim ng araw. Tila napakalambot ng balahibo ng ibon dahil sumasayaw yon sa mahinang pag-ihip ng hangin. Dumaan muli sila sa ilog at sa pagkakataon na yon ay tila mas naging malayo at matagal ang kanilang paglalakad bago sila nakarating sa paanan ng bundok. Hapon na nang magsimula silang umakyat sa bundok. Mabigat na ang kanilang mga akbang at unti-unti nang nakakaramdam ng pagod si Jonas. Ngunit hindi siya tumigil sa paghakbang. Alam niyang kailangang makarating sila sa kanilang tahanan bago mahuli ang lahat. Maya-maya pa ay napahinto si Jonas nang mapansin niyang hindi na sumusunod si Tomas sa kanya. Lumingon siya at nakita niya ang kanyang kuya na nakayuko at malalim ang paghinga. Kita sa mukha nito ang labis na panghihina. Kuya Tomas, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Napagod lang ako. Kailangan ko lang ng konting pahinga. Kung ganun, magpahinga na lang muna tayo. Ngunit agad na umiling si Tomas. Wag na. Ako na lang ang magpapahinga. Magpatuloy ka na sa paglalakad mo. Kailangan ka ni tatay. Sigurado ka ba kuya? Baka mas mabuting maghintay na lang ako rito habang nagpapahinga ka. Sigurado ako. Wag mo akong alalahanin. Kapag nakapagpahinga na ako, ay susunod na kagad ako sa'yo. Tinignan ni Jonas ang mukha ng kanyang kuya. May pag-aalinlangan siya na mauna sa paglalakad, pero naisip niyang may punto ang mga sinabi nito. Sige kuya, pero huwag ka magtatagal ha. Sumunod ka kagad sa akin. Oo sige, hindi ako magtatagal, pangako. Sige na, mauna ka na. Nagpatuloy sa paglalakad si Jonas habang nasa isip pa rin niya ang kanyang kapatid na naiwan sa likuran. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ay may narinig siyang mabilis na yabag mula sa kanyang likuran. Agad siyang napalingon at nagulat siya nang nakita niyang tumatakbo si Tomas papunta sa kanya. Pero ang talagang gumimbal sa kanya ay ang hawak nitong matigas na kahoy. Bago pa makakilos si Jonas, ay malakas na siyang hinampas ni Tomas sa ulo gamit ang kahoy. Sa lakas ng pagkakahampas nito, ay agad na nagdilim ang paningin ni Jonas.
Bumagsak siya sa lupa at mabilis na nilamon ng kadiliman ang kanyang diwa. Makalipas ang ilang oras ay bumalik na ang malay ni Jonas. Sa pagbukas ng kanyang mata ay napagtanto niyang gabi na. Nakahiga pa rin siya sa lupa at nagtaka siya dahil wala siyang naramdaman na pananakit ng ulo sa kabila ng malakas na paghampas ni Tomas doon gamit ang kahoy. Tumayo siya at kinapa ang ulo at mas lalo siya nagtaka dahil wala siyang sugat doon. Ngunit imbis na isipin kung paano nawala ang sugat sa ulo, ay mas inalala pa ni Jonas si Tomas. Tumayo siya at luminga at hinanap ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito nakita. Biglang nalungkot si Jonas nang mapagtanto niya na tinaydor siya ng sarili niyang kapatid. Nagpanggap itong tanggap nito na siya ang nakahuli sa ibong amihan para maging kampante siya. Napayuko siya nang maramdaman ang sakit ng pagtataksil ni Tomas sa kanya. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng lungkot, ay nagimbal siya nang makita ang ibong amihan na nakadapo sa sanga ng isang puno sa unahan niya. Lumipad ang ibon papunta sa kanya at lumapag ito sa kanyang harapan. Ibong amihan, anong ginagawa mo rito? Ibig sabihin, hindi ka nakuha ni Kuya Tomas? Kailanman ay hindi ako mapapasa kamay ng taong may maitim na budhi at hindi dalisay ang hangarin. Pero teka, alam mo ba kung bakit nawala ang sugat ko sa ulo? Pinagaling ko ang iyong sugat sa pamamagitan ng aking luha. Alam ko na kapag hindi ko yung ginawa, ay baka hindi ka na magising. Tama ka. Ang lakas nga ng pagkakapukpok ni Kuya Tomas sa akin. Sandali, ang kapatid ko, nasan siya ngayon? Pinarusahan ko siya dahil isa siyang traidor. Teka, huwag mo sabihing pinatay mo siya. Hindi ako ganun kalupit para kumitil ng buhay. Iniligaw ko lang siya dito sa kabundukan. Ngunit makababalik din siya sa oras na mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Ang tanging kailangan lang niya ay buksan ang kanyang puso sa pagsisisi. Mahiwagang ibon, sigurado ka bang ligtas siya? Kahit naman ganun ang ugali ng kuya ko ay ayoko pa rin siya mapahamak. Magtiwala ka sa akin. Buhay pa ang iyong kapatid. Sa ngayon ay sigurado ko na naglalakad-lakad lamang siya kung saan. Huminga ng malalim si Jonas at tinanggal niya ang pangamba sa kanyang dibdib. Bigla niyang naisip ang kanyang ama na naghihintay sa kanila. Kaya naman, nagdesisyon na siyang magpatuloy sa paglalakbay. Kung gano'n ay umalis na tayo, kailangan na ng tatay ko ang luha mo para gumaling na siya. Biglang lumipad ang ibong amihan at tumapat yon sa mukha ni Jonas. Nagliwanag ang loob ng bibig nito at mula roon ay may lumabas na isang gintong bato na bahagya pang kumikislap. Kusang tumaas ang isang kamay ni Jonas at inilahad niya ang kanyang palad. Inilagay ng ibong amihan ang gintong bato sa palad niya. Ano ito? Napakaganda naman ito. Dumapo muli ang ibong amihan sa kanyang balikat at yun ay sumagot. Yan ay isang makapangyarihang mutya. Magbibigay ito sa iyo ng proteksyon at lakas laban sa anumang panganib at masasamang nilalang. Pero mahiwagang ibon, hindi ko naman to kailangan eh. Ngunit hindi na sumagot ang ibong amihan. Naghintay si Jonas, pero nanatiling tahimik ang ibon. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya at nagpatuloy na siya sa paglalakad matapos mailagay sa bulsa ng kanyang pantalon ang mutyang ipinagkaloob sa kanya ng ibong amihan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nagpatuloy sa paglalakad si Jonas paakyat ng bundok. Makalipas ang nakakapagod na paglalakad, sa wakas ay narating na niya ang tuktok ng bundok. Huminto siya sandali upang habulin ang paghinga. May kung anong ginahawang bumalot sa kanya nang matanaw niya sa ibaba ang buong bayan ng San Miguel. Malapit na ako, tatay. Makakauwi na ako. Gagaling na po kayo. Huminga si Jonas ng malalim at sinimulan na niya ang pagbaba sa bundok. Habang binabagtas ni Jonas ang madilim at masukal na daan,
pababa ng bundok, ay bigla siyang napahinto nang may narinig siyang mga yabag mula sa kanyang unahan. Huminto siya at agad na kinuha ang kutsilyo na nasa kanyang bag. "Sino nandyan?" Jonas, ako ito. Napanganga si Jonas sa gulat nang lumitaw mula sa likod ng makapal na halaman ang kanyang ninong Rudy. May dala itong lampara. Agad itong lumapit at nakita niya ang pagtagaktak ng pawis sa mukha nito. "Ninong Rudy, kayo pala. Ano pong ginagawa niyo rito? Sino po ang kasama ni tatay sa bahay?" Huwag ka mag-alala, kasi naroon naman si Tatang Pablo. Nag-aalala na ang tatay mo sa inyo ng kuya mo. Kaya naman pinasunod niya ako rito para tignan ko ano nangyari sa inyo. Nang mapansin ni Rudy ang ibong amihan sa balikat ni Jonas, ay nanlaki ang mga mata nito. Napaatras ito ng bahagya at mistulang hindi makapaniwala sa nakita. Yan na ba ang ibong amihan? "Opo, Ninong. Salamat po sa Diyos kasi hindi ako nahirapang kumbinsin ng ibong amihan na sumama siya sa akin. Naramdaman niya po siguro na talagang maganda ang aking hangarin." Napakaganda pala ng ibon na yan. Hindi ako makapaniwala na totoo nga ang sinabi ni Tatang Pablo. Akala ko kasi katang isip lang ang ibong amihan. Pero teka, nasa si Tomas? Nako, mahabang kwento po, Ninong Rudy. Pero wag po kayo mag-alala kay kuya. Buhay pa po siya. Pagdating po natin sa bahay, saka ko po ipapaliwanagan lahat. Ganun ba? Mas mabuti nga siguro bumaba na tayo. Nag-aalala na ng gusto ang tatay mo sa inyo eh. Halika na, Jonas. Sigurado ako matutuwa si Leon kapag nalaman niya na nahuli mo na ang ibong magpapagaling sa kanya. Tumango si Jonas. Nauna nang maglakad si Rudy kay Jonas dahil ito ang may dala ng lampara. Agad naman siyang sumunod sa lalaki, pababa sa bundok. Hindi maitago ni Jonas ang kasiyahan dahil nagtagumpay siyang mahuli ang ibong amihan. Kung maaari lang sanang hilahin niya ang oras, ay ginawa na niya. Nais na kasi niya talagang gumaling ang tatay niya dahil ilang linggo na itong pinapahirapan ng kumukulam dito. Mas naging madali at mabilis na ang paglalakad ni Jonas dahil pababa na sila ng bundok. Kahit dala niya ang lunas sa sakit ng kanyang ama, ay hindi pa rin niya mapigilan ang mag-alala para dito. "Ninong, kumusta na po pala si tatay?" Mas lumala ang lagay niya, Jonas. "Ano pong ibig niyo sabihin?" Bago ako umalis ng bahay para sundan kayo, ay bigla siyang nagsuka ng dugo na may kasamang mga insekto. Ayon kay Tatang Pablo, baka sa susunod na araw ay mamatay na si Leon kung hindi siya mapapagaling ng ibong amihan. Hindi mamamatay si tatay, Ninong. Hindi magtatagumpay ang hayop na mangkukulam na yon sa balak niya sa tatay ko. Hindi na nagsalita pa si Rudy. Habang lumalalim ang takot ni Jonas, ay may napansin siyang kakaiba sa kanyang ninong. May nakita siyang pulang mantsa sa tagiliran ng suot nitong damit. Tinignan niya yon ng matiim hanggang sa mapagtanto niya na dugo ang mantsang yon. "Ninong, sandali. Bakit po may dugo ang damit niyo?" Biglang tumigil sa paglalakad si Rudy, ngunit hindi ito humarap kay Jonas. Ito ba? Sumabit ako sa isang matulis sa sanga habang paakyat ng bundok. "Pero kung sumabit kayo sa sanga, bakit hindi punit ang damit niyo?" Natahimik si Rudy. Hindi ito kagad nakasagot. Sa sandaling yon, bumalik sa alaala ni Jonas ang aswang na umatake sa kanila ni Tomas. Natandaan niya na nasaksak niya ng kutsilyo sa tagiliran ang aswang. Sa tingin ni Jonas ay may sugat sa tagiliran si Rudy, at dahil sa paglalakad nito ay dumudugo yun ng sandaling yon. Nanlamig si Jonas habang unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang isang nakakakilabot na konklusyon. "Huwag mong sabihing ikaw ang aswang na umatake sa amin ni Kuya Tomas." Dahan-dahang humarap si Rudy sa kanya. Isang malamig at nakakatakot na ngisi ang sumilay sa labi nito. Napakatalino mo talaga, Jonas. Sa tingin ko ay wala na akong maililihim pa sa'yo. "Kung ganon, isa kang aswang, Ninong. Pero paano? Kailan pa?" Noon pa man ay aswang na ako. Tutal, nalaman mo na ang sekreto ko
Hindi na masama kung sabihin ko sa iyo ang lahat. Saglit na natahimik si Jonas, ngunit ang kanyang titig sa kanyang ninong ay hindi niya inalis. Ako ang kumukulam sa tatay mo, Jonas. Matagal ko nang gustong mawala ang tatay mo. Masyado siyang pabida sa San Miguel. Lahat ng tao ay iniidolo siya. Siya ang laging pinupuri. Pero ako, isa lang akong anino sa tabi niya. Pero hindi na ngayon. Anong ibig mong sabihin? Papatayin ko ang tatay mo, Jonas. At kapag nangyari yon, sino magiging bagong kapitan ng San Miguel? Hindi ba't ako? Dahil ako malapit niyang kaibigan. Napakayabang kasi ng tatay mo. Magkatulad kayo na bait-baitan. Pero ang totoo ay nasa loob ang kulo niyo. Hindi totoo yan. Hindi mayabang si tatay. Sadyang inggitero ka lang, ninong. Pinagkatiwalaan ka ng pamilya namin. Tapos ganito ang igaganti mo sa amin? Wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo. Bakit hindi mo na lang isipin kung bakit ko sinasabi ang lahat ng ito sa'yo? Biglang kinabahan si Jonas sa sinabi ng kanyang ninong na aswang. Bakit? Dahil papatayin mo ako? Hindi lang ikaw ang papatayin ko, Jonas, kundi pati ang ibong yan para hindi tuluyang gumaling si Leon. Matapos yung sabihin ni Rudy, ay nagsimula na itong magbago ng anyo. Mula sa pagiging tao, ay naging isa itong mabangis na aswang na may nakakatakot na anyo. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata habang nakatitig sa kanya. Napaatras si Jonas at nanginig siya sa takot. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga isiniwalat ni Rudy sa kanya ng sandaling yun. Pakiramdam niya ay isa lamang yung masamang panaginip. Isang nakakatakot na sigaw ang pinakawalan ng aswang bago ito sumugod papalapit kay Jonas. Sa bilis ng galaw nito ay hindi na nakaiwas si Jonas sa matatalas nitong mga kuko na sumugat sa kanyang braso. Napaatras siya sa sakit at nawalan ng balanse. Gumulong siya pababa at tumama ang likod niya sa isang malaking bato. Lumipad naman ang ibong amihan at dumapo sa sanga ng isang puno. Jonas! Gamitin mo mutyang ipinagkaloob ko sa'yo! Agad na kinapa ni Jonas ang kanyang bulsa at hinugot ang maliit na mutya. Maigpit niya yung hinawakan at sa isang iglap ay may dumaloy na kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Nawala ang panghihina niya at naramdaman niyang bumalik ang kanyang lakas. Mabilis siyang tumayo habang mahigpit na hawak ang kutsilyo. Muling sumugod ang aswang kay Jonas habang nakangisi. Itinaas ni Jonas ang kutsilyo at sinalubong ang mabangis na pagsalakay ng aswang. Nagpalitan sila ng mabibilis na pag-atake. Umiwas si Jonas sa malalakas na hampas ng kuko ng aswang habang nagpakawala naman siya ng mabilis na pag-atake gamit ang kutsilyo. Ramdam ni Jonas ang bagong lakas na ibinigay sa kanya ng mutya. Isang malalim na hiwa sa tagiliran ng aswang ang ibinigay ni Jonas dito. Napasigaw ang aswang, ngunit agad din yung sumugod sa kanya. Sinubukan ni Jonas na saksakin sa dibdib ang kalaban, pero mabilis nito yung naiwasan. Nabigla si Jonas nang biglang sumunggab ang aswang sa kanya. Muli siyang nawalan ng balanse at napahiga siya sa lupa. Pumaibabaw ang aswang sa kanya at pumatak pa sa mukha niya ang malapot nitong laway. Katapusan mo na, Jonas! Naramdaman ni Jonas ang mabigat na kamay ng aswang na nakatukod sa kanyang dibdib. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit napakalakas ng aswang. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Jonas nang makita niya ang kanyang kuya Tomas na papalapit sa aswang. May hawak itong kahoy. Nang makalapit ito, ay ubod lakas nitong inihampas ang kahoy sa likod ng ulo ng aswang. Mabilis na humarap ang aswang kay Tomas. Sinamantala naman ni Jonas ang pagkakataon na yon na wala na sa kanya ang atensyon ng aswang at mabilis niyang isinaksak sa leeg ng aswang ang hawak niyang kutsilyo. Bumaling ang aswang sa kanya at hindi ito makapaniwala sa nangyari. Tumayo ang aswang habang hawak ang kutsilyong nakabaon sa leeg nito. Nang hugutin nito yon, ay sumirit ang malapot na dugo mula roon. Napaatras ang aswang habang tila
kinakapos ito ng hininga. Patuloy ito sa pag-atras at hindi na nito napansin ang malalim na bangin sa likuran nito. Dahil sa patuloy na paghakbang ng aswang ng paurong, ay nahulog ito sa bangin at bumulusok ito paibaba. Nang sandaling yon, ay nakahinga na ng maluwag si Jonas. Tinulungan siyang makatayo ng kanyang kuya Tomas. Walang yang ninong mo na yon. Aswang palang hinayupak. Narinig mo ang usapan namin ni Ninong kanina, kuya? Oo, kanina pa ako nakatago. Naghintay lang ako ng tamang pagkakataon para lumabas. Salamat, kuya. Kung di mo ako iniligtas, malamang ay napatay na ako ni Ninong Rudy. Wala yon. Hindi naman kita pwedeng pabayaan. Kasi kapatid kita. Kuya, Jonas, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo Kanina habang naliligaw ako sa bundok, ay napagtanto ko kung gaano ako kasama na kapatid sa iyo. Pinagtangkaan pa kitang patayin. Masyado ako naging makasarili at inisip ko na ikaw ang paborito ni tatay. Palagi ko nakikita ang ginagawa niya para sa iyo, pero kahit minsan ay hindi ko nakita ang mga ginagawa ni tatay para sa akin. nakangiting napaluwa si Jonas. Napakasaya ng puso niya dahil sa wakas ay naliwanagan na rin ang kanyang kuya. Hindi na napigilan pa ni Jonas ang sarili at mahigpit niyang niyakap ang kanyang kuya Tomas. Kuya, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. At sigurado ako na mas magiging masaya si tatay sa mga magagandang balita na sasabihin natin sa kanya pag uwi natin. At sa kabila ng pagod, sugat at hirap na pinagdaanan nila, ay nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad pababa ng bundok, habang ang ibong amihan ay nakasunod sa kanilang magkapatid. Madaling araw na nang marating nina Jonas at Tomas ang kanilang bahay sa San Miguel. Napakasaya ni Jonas, hindi lang dahil dala nila ang ibong amihan, kundi dahil sa wakas ay nagkaayos na rin sila ng kanyang kuya. Pagdating nila sa bahay, ay agad nilang tinungo ang silid kung saan nakahiga ang kanilang ama. Nanlumo si Jonas nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Kapitan Leon. Maputlang maputla na ito at nakapikit na parabang nawala na ang lahat ng lakas na meron ito. Naroon si Tatang Pablo na agad silang sinalubong. Diyos ko! Yan na nga ang ibong amihan! Sino nakahuli sa inyo niyan? Paano nyo nahuli? Tatang Pablo, pwede bang mamaya na tayo magkwentuhan? Unahin na muna natin si tatay. Napapahiyang tumungo ang matandang albularyo. Lumapit naman si Jonas sa kama ng kanyang ama at tumingin siya sa ibong amihan na nasa kanyang balikat. Ibong amihan, siya po ang tatay kong kinukulam. Pakiusap po, pagalingin mo siya. Lumipad ang ibong amihan sa ibabaw ni Kapitan Leon. Nagpaikot-ikot ito roon habang walang tigil na umuhuni. Maya-maya pa, mula sa mata ng ibon ay isang patak ng luha ang bumagsak sa noo ni Kapitan Leon. Sinipsip ng balat ng kapitan ang luha ng ibon at makalipas lamang ang ilang segundo ay bumukas na ang mga mata nito. Luminga ito sa paligid at ngumiti nang makita ang magkapatid. Jonas, Tomas, mga anak ko. Tatay, ano na pong nararamdaman nyo? Parang bumuti na ang pakiramdam ko. Wala nang masakit sa katawan ko. Sandali. Yan na ba ang ibong amihan? Oo, tatay. At si Jonas po nakahuli sa ibong amihan. Maraming salamat sa iyong dalawa. At sa iyo rin, ibong amihan. Dumapo muli ang ibong amihan sa balikat ni Jonas. Sa mga susunod na araw, ay unti-unti nang gagaling ang iyong ama. Natapos na ang aking misyon sa tahanan nito. Kaya oras na upang ako'y bumalik sa aking tahanan. Bago pa man makapagsalita si Jonas, ay biglang lumipad ang ibon palabas sa nakabukas na bintana. Naalala ni Jonas ang mutya, kaya naman tumakbo siya sa bintana at sumigaw sa ibong amihan. Ibong amihan! Nakalimutan mong kunin yung mutya mo!
Ngunit hindi lumingon ang ibon. Patuloy itong lumipad papalayo hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Sandali lang, Jonas. Anong mutya ang sinasabi mo? Ipinakita ni Jonas ang maliit na mutyang hawak niya. Ito po, Tatang Pablo. Ibinigay po sa akin to ng ibong amihan. At nang gamitin ko po ito, nagkaroon po ako ng kakaibang lakas at tapang. Sa tingin ko, ay sinadya niyang iwanan yan sa'yo dahil baka'y pinagkakatiwala na talaga niya sa'yo ang mutyang yan. Napatitig si Jonas sa mutya. Ngumiti siya habang may hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Alam niyang sa takdang panahon ay malalaman niya rin kung bakit iniwan ng ibong amihan ang mutya sa kanya. Makalipas ang ilang araw, ay tuluyan ng bumalik ang dating lakas ni Kapitan Leon. Sa pagkakataon na yon, ay isiniwalat na ni Jonas ang katotohanan tungkol sa kanyang ninong Rudy na isa tong aswang at ito ang kumukulam kay Kapitan Leon. Naging masakit ang katotohanan na yon sa tatay ni Jonas dahil matalik na magkaibigan ng dalawa, pero alam ni Jonas na matatanggap din ng tatay niya ang lahat sa tamang panahon. Samantala, ganap nang nagkaayos sina Jonas at Tomas, habang ang mutya mula sa ibong amihan ay nanatili sa pangangalaga ni Jonas. Sa kaibuturan ng puso niya ay naniniwala siya na darating ang panahon na muli niya yung magagamit sa isang malaking dahilan. Upang ipagtanggol ang kanilang baryo at ang kanyang mga mahal sa buhay laban sa mga kampon ng kadiliman na maghahasik ng lagim sa kanilang baryo.